Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Welcome na naman sa ating panibagong episode, guys. Magandang gabi, no? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw na ito. Sana ay maayos ang ating mga kalagayan, guys. Priskong-prisko ang balita, no? Ngayon lang ay nag-file na si former Senator Antonio Trillanes, the fourth, no? Ngayong araw na ito, doon sa Department of Justice or DOJ sa plunder at saka graft and corruption. Ito yung charges na ipinail niya ngayong araw against doon kay former President Rodrigo Duterte at saka kay Senator Bongo at dalawa pang iba pa. Naman natin na itong dalawang ito, si former President Duterte at saka si former Senator Trillanes ay hindi maganda ang ugnayan itong dalawang ito, no? Simula noon pa man nung nasa posisyon pa itong dalawang ito, guys, no? Sana naman ay may palabas kung ano talaga ang katotohanan pagdating ng panahon. Ang buong interview, no? Pakikinggan po natin. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo na naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over. Hindi kailangan, sir, threshold na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? Yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yon, sa pamilya yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Sir, although nagawa na po at hindi sa Ombudsman. Bakit sa DOJ? Sa DOJ, hindi sa Ombudsman. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinail namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Sir,
Okay, so ito ay usapang legal na kung saan ay bahala na ang DOJ ang magre-resolba nito at kung ano talaga yung mga karagdagan pang aksyon na magagawa, no? Sa kampo naman ni former President Duterte ay siyempre ay ito ay aasahan natin na kanyang sasagutin at lilinisin ang kanyang pangalan kasi ibang usapan ito guys, plunder at saka graft and corruption. Medyo hindi magandang pakinggan sa tainga ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na siya ay naging presidente ng Pilipinas. At ito si Senator Bongo na kasali pa yung kanyang pamilya nitong na-file o final ni former Senator Trillanes. Okay? Senator Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation niya sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018 itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Asahan natin ang karagdagang investigasyon tungkol dito at asahan natin ang magandang resulta pagdating ng panahon sa investigasyon na ito.